A blessed, blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang Friday morning po sa atin. No? Today is August 7. Dito po sa Laguna, walang pasok. No? In-announce ulit ng aming governor, no? Si Gov Sol, na cancel muna. No? Online muna lahat ng mga classes. Ayan. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos na so far ay hindi naman ganun ka sobrang lakas yung hangin. Pero yun nga lang, no, maya't maya biglang umuulan. Ayan. So, kumusta po ang inyong umaga? I hope na ang bawat isa ay okay naman po. At tayo ay magpapatuloy dito sa ating morning devotion, dito sa ating seeking God in the morning. At tulad ng dati, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong hilingin ang bawat isa sa atin na yumko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa umagang ito at sa pagkakataon na muli kami ay tatanggap ng iyong banal na salita, matututo at patuloy na mai-inspire sa iyong mga salita. Kasahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po kami, Panginoon, upang lahat ng aming maririnig at matututunan sa umagang ito ay patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay at ikalago namin bilang Kristiyano. Patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, na gabayan mo po ako sa aking pangunguna sa gawain na ito. Basbasan mo po ang gawain na ito at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman, patuloy na nagpapagaling at may pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy mong tulungan sila, bigyan ng katagumpayan sa kanilang mga pagsubok at patuloy na pagalingin, Panginoon, at mag-gain nila ang kanilang kalakasan na siyang gagamitin nila sa pagpuri at paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming mga nagagawa. Ito man po ay lihim o hayag. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dito sa ating devotion na may pinamagatang dreams don't work unless you do. Dumaan yung anak ko. Nandito kasi ako sa hagdanan. Okay. So again, ang title is Dreams Don't Work Unless You Do. Ayan, napakagandang title. Dito sa ating buhay, no? Sa ating buhay, pangarap at leadership, madalas may mga vision tayo na gusto nating marating, no? Pero ang paalala, no, ng ating devotional guide ngayong umagang to ay ito yung ating quotation. Dreams don't work unless you do. Ayan, hindi sapat, no, na may pangarap lang tayo. Kailangan natin na pagtrabahuhan yung mga pangarap na ito. Dreams remains wishes until we put the hard work, action, and persistence, no, needed to make this a reality. So, today's verse, no, na patuloy na magbibigay diin dito sa ating topic ay matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 21 verse 25. At ito po yung sinasabi. The desire of the sluggards puts him to death, for his hands refuse to work. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Napakatinding paalala, no, itong ating nabasa sa umagang ito. Ang taong puro pangarap lamang, no, puro wish lang, no, yung kagustuhan lang pero ayaw namang gumawa o magpagod. Itong tao na ito ay napupunta lamang, no, sa pagkabigo. God honors our effort, not just our wishes.
meron tayong historical example, no? Ang title nito is Fight One More Round. Basahin natin, ano? Itong buhay ni James J. Corbett. Ayan. Prize fighter James J. Corbett made memorable statements during his colorful career. But perhaps his most famous was when he was asked, "What is the most important thing for a man to do to become a champion?" Yun yung tanong sa kanya. Corbett replied, "Fight one more round." Nearly all successful people have that perspective. Thomas Gray, wrote 75 drafts of elegy written in a country churchyard before he was satisfied with his poetic masterpiece. S.N. Burnham, an American playwright, wrote plays for 11 years before he sold one. Somerset Maugham earned only $500 in his first 10 years as a writer. While working full-time in a factory, Enrico Caruso studied voice for a dozen years before he became a successful performer. George Gershwin composed almost 100 melodies before he sold his first one for only $5. During his first 5 years as a writer, Zane Grey couldn't sell a single story. So don't be discouraged if your dream doesn't come true immediately. Continue to pursue your craft or talent, study and learn. Grow by experience. Keep working. The victory goes to those who are willing to fight one more round. Amen. Napakagandang nabasa natin, no, sa umagang ito. Nang tanungin, no, yung sikat na prize fighter na si James J. Corbett, ang tanong sa kanya, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang tao para maging champion? Simple lang yung sagot niya, fight one more round. Halos lahat ng matagumpay na tao sa kasaysayan ay pumasok sa proseso ng paulit-ulit na pagsubok bago nila naabot yung kanilang tagumpay. Katulad nga ng binanggit natin kanina, si Thomas Gray, nagsulat siya ng 75 draft ng kanyang tulang elegy written in a country churchyard bago siya naging kontento sa kanyang masterpiece. Imaginein mo, no? 75 draft bago mo matapos yung isang tula, di ba? And si S.N. Burnham nagsulat ng mga dula sa loob ng 11 taon bago siya nakapagbenta, no, ng kahit isang play niya, no, doon sa mga sinulat niya. Si Somerset Maugham kumita lamang ng $500 sa kanyang unang 10 taon bilang manunulat. Si Enrico Caruso naman, habang nagtatrabaho ng full-time sa isang pabrika, nag-aral siya, no? Nag-enhance niya yung kanyang boses sa loob ng 12 taon bago siya naging isang matagumpay na performer. Si George Gershwin, nag-compose ng halos 100 melodies, no, bago niya nabenta yung kanyang kauna-unahang kanta sa halagang $5 lamang. Si Zane Grey naman, sa kanyang unang 5 taon bilang writer, wala siyang nabenta kahit isang kwento, no, pero sikat na writer siya. Ang ating mga key takeaways, no, for leaders today. Number 1, don't be discouraged by slow starts. Huwag kang madismaya kung hindi agad na tutupad yung pangarap mo. Real success takes time, no? It takes time, practice, and patience. Number 2, keep growing through actions. Continue to pursue your craft or talent.
study, learn, and grow by experience, and keep working. So if we keep working, no, we will continue to experience many things that will give us wisdom or help us learn, no, dun sa ating craft. Yan. And it will continue to make us grow. So the victory, number 3, the victory goes to those who fight one more round. Kung nararamdaman mong napapagod ka na, no, sa negosyo mo, sa pinapatakbo mong negosyo, sa trabaho mo, o sa ministry, no, laban lang ulit, no, katulad nga yung sinasabi ng mga Koreans, fighting. Yan. So lumaban ka, no, lumaban ka ng one more round pa, no? One more round para sa ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, no, na ang ating Panginoong Diyos ang siyang naglagay sa atin sa kung saan tayo naroon ngayon. Kaya naniniwala tayo na kung siyang naglagay sa atin sa lugar natin ngayon, siya rin ang tutulong sa atin. Kaya huwag tayong basta mag-give up, no? Parang katulad ito, continuation ito ng topic natin kahapon. Ayan, so napakagandang paalala po sa atin sa araw na ito, sa umagang ito. Itong ang title is Dreams Don't Work Unless You Do. Ayan, at bago po tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aral mo at sa mga taong naging halimbawa, Panginoon, ng kanilang pagsusumikap at naging matagumpay, Panginoon, dahil hindi sila nag-give up. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kung kami man ay nakakaranas ng mga pagsubok, kung kami man ay nadidisappoint, kung hindi man nagiging matagumpay agad yung lahat ng aming mga ginagawa, dinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo po kami ng patience, ng courage, ng faith, para patuloy na kumapit sa iyo, patuloy na magpatuloy, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nagkakaloob sa amin, Panginoon, ng katagumpayan. Tulungan mo, Panginoon, na huwag kaming basta mag-give up, kundi gawin namin ang lahat ng best namin upang magbigay ito ng papuri sa iyong banal na pangangalan. Ama, patuloy mo po kaming gawing karapat dapat palagi sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, a blessed morning po sa ating lahat. Happy weekends. And I hope to see you again on Monday. And later sa ating evening devotion sa pangunguna ni Brother Jonel, ng aking inaanak, no? Si inaanak Jonel, magkita-kita tayo ulit. And again, to God be all the glory. Take care and God bless.